Pero ngayon po ay sila na po mismo ang may kagustuhan na maging parte sa pagbabago ng Pilipinas at syempre maging parte sa mga pangyayari kung paano natin hihimukin ang taong bayan para maging totoo, masigasig na ingatan ang ating bayan at ingatan ang kinabukasan ng ating nalalapit na maging presidente na si Inday Sara Duterte. Astra, maraming salamat. Sundutin ko lang ng kaunti ang mga kailangan ninyong ilatag. Ano po ang inyong nakikita, no? Tulad kanina po, no? Bilang chair po ng membership committee, ano ang target ninyo or natin ngayong taon? At paano natin aabutin ang mga barangay, ang mga isla at probinsya? Ka-Astra. Nung natapos natin na National Council meeting, nung nakarang buwan ba tayo ng National Council? April. National Executive Committee and National Council meeting, nilatag natin yung ating programa for this 2026 and 2027. For the 2026 ay gusto nating marating sa ang lahat ng probinsya, no, ng buong Pilipinas to conduct basic membership seminar. And nakikita natin that this is actually doable, no? And dahil sa sobrang dami nga po ng naghahabol na maging miyembro, naghahabol talaga no? Oo, kasi ibig sabihin kumakaripas sila para maging miyembro ng PDP Laban. And of course, nalis natin ipaalam sa mga kababayan natin that PDP Laban is composed only of 5% politicians and 95% or more non-politicians. So, welcome po kayong lahat maging kabahagi ng PDP Laban. At yung latag natin ngayon ay nabisita na natin ang maraming probinsya, no? And in fact, napakalaking tulong ng Education Committee na pinamumunuan ni Ka Penny Belmonte sa pagpapalawak din po ng aming mga party trainers. So, marami tayong nagawa din at mga bagong graduates of our training seminar. So, sa mga kapartido din natin dyan, ako rin po ay nananawagan if you are interested to be part of the Party Institute and the pool of trainers and lecturers of PDP Laban, please contact Ka Penny para maging bahagi kayo sa pagpapalakas at pagpapalawak ng information dissemination and educating our people. Ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng bansang Pilipinas? Ang amin pong membership seminars ay hindi lamang ito tumatalakay sa kung paano maging miyembro, kundi tumatalakay ito sa mga current issues, current events, and of course, party programs and aspirations kung paano natin masusolba on a long-term basis kung ano ba ang dapat mangyari sa ating bansa. Maraming salamat Ka-Astra, very well said. And of course, gusto ko rin kunin ang pagkakataon na to na bigyan pagpapahalaga talaga ang education. Wala pong katapusan ang pag-aaral because araw-araw kailangan updated tayo sa mga makabago at mga bagong pangyayari kasi po dito manggagaling ang turo na ibababa sa lahat ng mga membro at kapartido. So very important po yan at tulad po ng sabi ng Ka-Astra, ang Education Committee po ang nangunguna and we are happy to serve all of you anytime. At ngayon naman po, pumunta po sa tadako ng pagbaba sa grassroots at ibibigay po natin ang katanungan sa atin pong minamahal na Executive Director, si Director Joy. Director Joy, ano po ang role at suporta ng National Office para mapalakas ang membership drive dun po sa grassroots? Well, unang-una, gusto ko pong ilatag sa inyo yung background kung paano natin mapalakas ang ating membership sa ating partido. Nung nakaraang Marso, buwan ng Marso, 2026, nagkaroon po ng cluster meetings ang PDP sa area ng Luzon at NCR, Visayas at saka Mindanao.
ang layunin nito ay upang bigyan ng direktiba ang ating mga council officers, mga regional, provincial, city council officers sa pagpapahalaga at importansya ng pagpapalakas ng ating membership ng ating partido. Ito ay batay sa direktiba ng ating acting chairman na si Secretary Alcursi at nung panahon na yun, yung acting party president natin na si Mayor Baste Duterte. Bakit binibigyan ng pagpapahalaga ang membership? Dahil ito ang unang requirement na masasabi natin isang sukatan para makita natin ang lakas ng ating partido, ang ating commitment, ang ating pakikitungo. Dahil ang PDP Laban hindi lamang isang political party, kundi ito ay isang movement. Kaya po niyayakap niya yung grassroots level. Gaya ng sinabi ni Ka-Asra kanina, nasa mga 5 to 6% lang po ang mga politiko, then the rest, all our community leaders, grassroots, and ordinary people. Because we share the principles of the party. Now that's the common ground that really make us bind together. Yung mga principles na yun. So, sa role naman po ng National Office, kagaya ng opisina ko bilang Executive Director, ay tinutulungan po namin bigyan ng tamang proper vetting. Ano pong ibig sabihin nun? Tinitignan po namin yung mga request kung legitimate. Tinitignan po natin yung request kung sino yung mga tao behind it. At sila ba ay talagang seryoso sa kanilang interest na magiging bahagi ng PDP. At pangatlo, ng vetting process na yon ay nagiging involved din ang ating mga regional officers, provincial o city, para tignan ng mabuti kung yung intention na ba yun ng mga taong gustong sumali ay kilala nila, mga taong may magandang katungkulan sa kanilang komunidad, may kumbaga nire-respeto, mga leader, may mga tamang impluensya sa komunidad. Yun po yung mga tipong or klaseng leaders na dapat nating isama sa ating partido. At kapag yung request ng basic membership seminar ay naisumita na sa aking opisina, ito naman ay binabahagi ko sa membership committee, lalong-lalo na rin sa education committee, para makapag-deploy ng mga accredited trainers. And of course, yung role din ng membership committee chair na pinapangunuhan ni Ka-Asra ay tinitignan din ng mabuti kung sino-sino yung mga tao, sino-sino yung mga requesting parties. Then once validated po yung request, then that's the time that the office of the National Executive Director, with the concurrence of the SecGen or maybe the party president or acting chairperson, would now transmit or disseminate the approval of that request. So, talagang ingat na ingat din kami, no? Much as we wanted to welcome everybody to be part of the party, but there are also limitations to it, no? Hindi lang basta-basta papasok, kasi gusto din namin yung mga taong sasama sa partido ay may dignidad, may integridad, may pagmamahal sa bayan, may magandang layunin upang magsilbi, hindi lamang sa gobyerno, kundi sa komunidad. At ang pinaka-importante doon ay naisa sa buhay ba niya yung mga prinsipyo ng ating partido. No? Kung ano yung bukang bibig niya, ano yung galaw niya, ano yung pag-iisip niya, at paano po niya ma-influensyahan ang mga iba't ibang tao sa sektor, no, all walks of life, na kapag ako ay PDP, ito ang aming ginagawa. Ito ang aming pinapakita. Ito ang aming sinasabi. Ito ang aming iniisip. At kapag sila ay
nasa parehong landas na yun, o let's say pathway to that practice, no? Then we welcome those kind of interested parties o yung mga tao niyan. And very careful din, no, ang ating national office na kapag ang isang leader ay mayroong issues, ay talagang pinoproseso natin. Binibigyan natin sa membership committee, bina-background check, binibigyan natin sa legal kung ano ba yung mga issues na dapat masagot o ma-clarify o ma-clear out ng isang interesadong individual, at lalong-lalo na kung siya ba ay walang issue against PDP sa partido. So I think those are the parameters that we are currently observing right now in order to welcome interested parties. So lahat kami dito, sa lahat ng mga national officers, mga national committee, ay nagtutulungan. That's why communication is very important to establish how to welcome and accept membership. So, nagpapasalamat po ako sa suporta ng ating iba't ibang komitiba ng ating partido. Maraming salamat, Joy. At gusto ko rin pong bigyan ng katanungan ng ating tatlo pong guest panelists at mga kasamahan sa PDP. Ano po ang mensahe natin sa mga Pilipinong hindi pa miyembro pero gusto pong lumahok o sumali sa partido ng PDP? Joy, tuloy niyo na po. Well, unang-una, yung mga interesadong individual o leader ng ating komunidad, ng ating bansa, kapag